Merry Christmas everyone! Maligayang Pasko sa ating lahat mga kapatid. Ayan. Magandang hapon, magandang araw sa lahat po ng miyembro ng PWC. At isa pong kagalakan na muli po tayong makapaglingkod sa ating mga kapatid dito sa social media sa pamagitan po ng ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayan. Merry Christmas everyone! Maligayang Pasko dyan sa bansang Middle East, sa ating mga kapatid na OFWs dyan, nagtatrabaho sa ibayong dagat. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pong panonood ng ating video. Hindi pa po tapos ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, sapagkat ang pagdiriwang po ng Kapaskuhan ay hanggang January 9. Ayan. Tayo po ay nasa panahon pa rin po ng ating pagdiriwang ng Christmas seasons. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Yes. Kahit tayo dumaraan sa matinding kalamidad, lalo po dyan sa may Kabisayaan, no, sa Surigao, sa Bohol, sa Cebu, sa Palawan, sa mga lugar po na kung saan ay tinamaan po ng bagyong Odette. Sige lang po, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ituloy natin ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. At least buhay po tayo. Amen. So, bahay lang po ang nasira, kabuhayan lang po ang nawala, kayang ibabalik lahat yan ng Panginoon sa atin. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Ayan, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong pagpupuri sa Panginoon, ating pong awitin ng O Holy Night. Hallelujah. Nagutot ka? Parang iyak. Baka nandito pa ako magutot. Hindi ka naman dyan sa labas. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh. Facebook dulu. Facebook ka, kemudian Facebook. Facebook. Like ka, like. Wala kong susunod kaya. Like mo. Like. Facebook ka, di ba? Like mo ka. Like. A trail of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks
a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night. Divine. Joseph, kung sana ko na. Charge na. Ito asan siya. Amen. Praise the Lord. Ayan, salamat po sa awiting yan, O Holy Night. Ayan, kailan ba naging divine ang gabi, no? Ang night. Naging gabi, naging divine ang night dahil sa ipinanganak ang ating Mesiyas, ang anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas. Amen. Para malinaw siya. Yung Pinilink na ko sa GC. praise the Lord. Okay. Sandali po tayo na nawala sa ere. Okay, manalangin po tayo. Hallelujah. Amang banal sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming God the Father of our Lord Jesus Christ. We worship you, we adore you. Maraming salamat sa pagkakataon na kami po'y nakapagdiriwang ng Kapaskuhan. Maraming tao na hindi na po umabot ng Pasko. Ngunit kami, buhay, malakas, malusog. Salamat Lord sa kabila ng marami namin mga pinagdaanan ng mga pagsubok, mga trahedya, financial crisis, spiritual problem, family problem, kalusugan problem. Lord, ngunit kami po ay patuloy pa rin po binibigyan mo ng buhay, biniyaan mo ng pagkakataon na masilayan namin ang iyong kagandahan, ang iyong kabutihan, at makapaglingkod kami muli sa araw na ito ng linggo. Bagamat maraming sagabal, maraming pong mga problema na aming kinakaharap, subalit Panginoon, maraming salamat na niloob mo na sa araw na ito, muli ka namin mabigyan ng karangalan sa pamagitan ng aming pag-aaral, pagdinilay na iyong mga salita. Kaya naman Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, salita at sa gawa. Linisin mo kami, Panginoong Hesus, sa pamagitan ng kabanabaнаlang dugo mula ulo hanggang talampakan. Maraming salamat Lord sa iyong habag at awa. Na dalangin namin Panginoon na pagpalain mo ang pag-aaral ng aming pagdinilay na ito. Hayaan mo na mangusap po kayo sa bawat isa amin. Hayaan niyo po na basbasan, gamitin niyo po ang labi ng lingkod na maging daluyan ng mabuting balita nagpapagaling. Mabuting balita na nagbibigay ng kaliwanagan, nagdudulot ng pag-asa. Mabuting balita na magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang kabuuan ng aming programa na ito. Pagpalain ang himpapawid, ang mga netizens na nanonood sa video. Pagpalain Panginoon yung lahat na mag-like, mag-share. Hayaan mo Lord na umani ng maraming parangal, papuri ang aming pagpapagal na ito, ang aming paglilingkod sa oras na ito Panginoon. Kaya naman, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papurit parangal. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa ngalan mo, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon.
Hallelujah. Praise God. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pakikinig at pagninilay sa magandang balita ng ating Panginoon. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. When I feel I fret, think I've lost my way, still you are real. Yes. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. I will love you to the end. I fear as long as you are near. Please be near to my path, light and to my path. You're the light unto my path. Amen. Purihin ang Panginoon. Isa pang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. At bago tayo dadako sa ating praise God. Hallelujah. So, bago tayo magpatuloy sa ating pagninilay, ay bayaan po muna natin isang pinagpalang araw ang ating mga kapatid na nakatungo ngayon, no? Shout out po kay Jovelyn Catarata Rico, kay Jilaika, kay Sister Jubian Mendoza, and of course, at shout out po kay Ken Diamante, no? Ang ganda ng apelyido, ha? Ayan, at syempre po sa ating pong isa sa ating mga workers, no? Sister Nympha Hugos is watching now. Ayan, no? Shout out po sa lahat po ng miyembro po ng PWC, Prayer Warriors Community. No, maganda pa. Ayan, praise the Lord. No, ipamanin po ninyo na tayo po palaging nawawala dahil po sa kahinaan po ng ating pong internet connection. Now, sa hapong ito, mga kapatid, na mga kaibigan, mga magulang sa pananampalataya, ay praise the Lord. Hallelujah. Ayan po. No? So, mga katangian ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Now, kaya po ito yung ating tinatalakay dahil po ito'y connected, no? Sa Christmas season, sa Advent. Now, dahil series, ayan, dahil po series po ang ating topic, kaya marahil ay masabi nyo na hindi napapanahon yung ating topic ngayon dahil ito yung nasa panahon ng Adbyento o Kapaskuhan. Ayan.
Pero may kaugnayan pa rin po naman ang ating tatalakayin ngayon, no, sa ating season, no? Okay, gusto ko pong basahin sa inyo ang Marcos kabanatang 10, talatang 45. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, pagpalain ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Ayan. So, noong nakaraang linggo, ang tinalakay natin ay ang tungkol sa pananaw ni Kristo, tungkol sa kanyang pagpapakasakit, at pagkamatay, kung saan ito rin ang naunawaan ng kanyang mga apostoles, no? Mga apostol tulad ni San Pedro, si San Pablo, at ng mga manunulat, no, na ebanghelista tulad ni Matthew, ni Marcos, Lucas at Juan. Ito po yung 4 na manunulat sa gospel. Now, naunawaan nila na ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesucristo ay mayroong malalim na dahilan. Ngayon po mga kapatid, sa araw na ito, ang ating tatalakayin naman ay ang karugtong ng ating topic, ang katangian ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo, no? Characteristics of and death of Christ. So, yun pong ating tatalakayin. Pag sinabi kasing quality, no? Pag sinabing quality, katangian, no? It means attribute of character. Ayan, nawala naman po tayo. Okay, so characteristics, no, sabi diyan ng pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Na isa pang synonyms ng characteristic is quality. So what is quality, no? Means distinctive attribute or characteristic possessed by someone or something, no? He shows strong leadership qualities. So isang isang natatanging katangian o katangiang taglay ng isang tao, isang bagay na nagpapakita siya ng malakas na katangian ng pamumuno. Now, the quality, no? Anong katangian ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo? So napakaganda po na ito po ay ating maunawaan, mga ginigilo ko at mga kapatid sa Panginoon. No? Hallelujah. Atin mo na palakpakan si Lord. Tagal natin makabalik. Ayan. So, laking problema natin sa internet connection, mga kapatid sa Panginoon. Now, ang isang leader, ang leadership ng isang tao, nagtataglay po ng kanya-kanyang katangian niya. Halimbawa, ang ating mahal na Pangulo, yung kanyang leadership, mayroong quality, no? May katangian. Now, si Lord Jesus Christ, ang ating spiritual leader, may taglay na katangian ang kanyang pagparito sa mundong ito, ang kanyang misyon na ginawa sa sangkatauhan. Now, ating pong unawain at pag-aralan, pagnilayan ang katangian ng kanyang pagpapakasakit at ng kanyang kamatayan. Ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay ay una, ang katangian niyan is mapagtubos. Ayan, redemptive, no? Mapagtubos. Na malinaw na nakasentro ang mabuting balita sa pagpawawalang sala sa pamagitan ni Kristo Jesus. So ang sentro ng mabuting balita ay pagpapawalang sala ng sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. No, yan po ang mabuting balita na ang tao ay mahango sa pagkakasala. Kaya yun ang mabuting balitang dala ng mga anghel doon sa mga pastol na mayroon akong dalang magandang balita sa inyo. Isinilang ngayon sa lupain ni David ang inyong tagapagligtas. Yan ang mabuting balita. Ngunit hindi lang dahil si Kristo isilang sa mundong ito, kundi meron siyang misyon na gagampanan. At yun nga po ang ating pong tinatalakay ngayon, no? Na ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay nagpapalaya sa atin. Saan? Nagpapalaya sa pagkabihag natin mula kay Satanas,
sa pagkabihag ng sangkatauhan sa kasalanan. Lahat po ng tao sa mundong ito ay nabihag ng kasalanan mula nung si Adan ay sumuway sa utos ng Diyos. So, si Kristo Jesus, siya ang itinakda ng Diyos na maghandog ng kanyang sarili upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay ipatawad sa kasalanan ng tao sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. So, meaning, brothers and sisters in Christ, na sa pamagitan ng dugo ni Hesus Kristo na mabububo sa bundok ng Calvary ay mapatawad ang ating kasalanan o ang kasalanan ng sangkatauhan. Ngunit, ito'y magkaroon lamang ng bisa sa pamagitan ng kanyang pananalig sa Kanya. No, sapagkat kung kahit si Kristo ay nag-alay ng buhay sa krus at nagbuwis ng kanyang dugo at ng kanyang buhay, kung ang tao na kanyang pinag-alayan ng kanyang buhay sa krus ay hindi naman sumampalataya sa Kanya at hindi nanalig sa Kanya, so yung redemption, yung redemptive act ni Lord Jesus Christ ay hindi ito magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang buhay. Masasayang ang mga hirap, pasakit ni Kristo sa isang tao na ayaw naman tumanggap sa Kanya, na unbelievers naman, hindi naman kumikilala sa Kanya. Ang sabi po ng Biblia sa Roma 3:24 hanggang 25, ito po ang ating mababasa. Ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, siya ay pinawalang sala na niya sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. See? Siya ang inaalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinapaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. So napakalinaw po mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, na kung saan ay itinakda ng Diyos na gawin ito ng kanyang anak, na ialay ng kanyang anak na si Jesus ang kanyang buhay sa krus upang ikaw at ako ay mapalaya mula sa pagkabihag kay Satanas sa kasalanan. Ngunit kung hindi naman natin yon sa sampalatayanan, hindi po magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin ang ginawa ni Jesus. So, mababasa natin sa Bible sa Tito 2:14 na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at nalinis niya sa kanyang sarili ang bayang nasikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. No? Napakalinaw ang sinasabi ng Tito 2 na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa atin, no? Upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Ayan. Ano yung mga kasamaan? Yung mga kasalanan, yung venial sin, yung mortal sins, yung 7 capital sins, no? Mga kapatid, mabibigat na kasalanan na nagawa ng tao na pumasok sa sangkatauhan. Ay yan ay natubos niya sa kasamaan, mula sa kasamaan, at na malinis niya sa kanyang sarili. No, sino ang maglinis sa dungis ng kasalanan ng tao? Si Kristo Jesus, ang kanyang dugo, ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari, na kung saan ay ang paghahandog niya ng kanyang buhay sa krus sa atin ay upang tayo ariin ng Diyos, no? Makabalik sa Diyos, mga kapatid sa Panginoon. At hindi tayo lubusan na mapahiwalay sa Kanya at mapunta sa kabila, mapunta kay Satanas. No? Sa Kanyang huling hapunan, kaya nga sa huling hapunan, maliwanag na ibinalita ni Kristo na pagtutubos ng Kanyang pagpapakasakit at kamatayan. So doon po niya ni-reveal nung siya po ay kasama ng mga disipulo sa huling hapunan, the Last Supper, na kung saan ay sinabi ni Jesus sa John 13 verse 1, bago dumating ang kapistahan ng palaspas, alam ni Jesus na ang kanyang oras ay sumapit na upang siya ay lumisan sa sanlibutan ito at pumunta sa Ama. Ibinigay niya
inibig niya ang mga sa kanya na nasa sanlibutan ito. Inibig niya sila hanggang sa wakas. Anong sabi doon? Inibig niya sila hanggang sa wakas, hanggang kamatayan. Tayo po ay inibig ni Jesus hanggang wakas, hanggang sa oras ng kanyang kamatayan. Amen po. So, yung pong pagpapakasakit, yung pagkamatay, ay alam na po ni Jesus yan na mangyayari sa kanya yan. No? Yan ay mangyayari. At na alam ni Jesus na darating na ang kanyang oras, malapit na. At upang siya'y lumisan sa sanlibutan ito. At pumunta na sa kanyang ama. At inibig niya ang kanyang mga disipulo, ang mga nananampalataya sa kanya. At inibig niya sila hanggang sa wakas ng panahon. So naniniwala kayo, mga kapatid sa Panginoon, na ang pag-ibig ni Kristo Jesus hanggang sa wakas ng panahon. Totohanan ang kanyang pag-ibig sa atin. Seryoso ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen po. So, sa Lucas, mababasa natin, chapter 15, verse 13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So, sino makagagawa niyan? No? Na yung yung kaibigan mo, magawa kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para maligtas ka? No? Magagawa kaya niya ang bagay na yon? Sino makagagawa niyan? Tanging si Kristo Jesus lamang. Sapagat walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. At tayo po mga kaibigan ng Diyos. No? Mga anak ng Diyos, nag-alay si Kristo ng kanyang buhay. Kasi mahal niya tayo. Gusto niyang ipadama sa atin na kung paano tayo minahal ng God the Father, ganoon din ang kanyang pagmamahal sa atin. No? At ito ang kalooban ng Ama na tayo po ay kanyang hanguin sa pagkakasala. Now, sa Mateo 26, talata 28, sapagat ito ang aking dugo, no? Ipinagpatibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Na anong sabi ni Jesus? Sapagat ito ang aking dugo. Kailan niya sinabi yon? Sa huling hapunan. The Last Supper. Sinabi niya na ipinagpatibay nito ang tipan ng Diyos. Yung covenant o God's covenant. No? Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, yung God's covenant between us through our Lord Jesus Christ ay ito'y sinilyuhan ng dugo. Hindi dugo ng sino mang kordero o dugo ng hayop, kundi dugo mismo ng anak ng Diyos. Dugo ng Panginoong Jesucristo upang maitatag ang bagong kasunduan, ang bagong covenant sa pagitan natin ng God the Father through our Lord Jesus Christ. So, yun po ang mabuting balita, mga ginigiliw ko, mga kapatid ko sa Panginoon. Mababasa natin sa John 19, verse 36. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. Ibig sabihin, yung pong prediksyon, yung propesya ng mga propeta patungkol sa suffering and death ni Lord Jesus Christ ay talagang magaganap. Matutupad ito sa takdang oras at alam na ni Jesus na ito'y mangyayari sa kanya ng mga oras na yun. Dahil ito ang nakatakda para sa kanya. Mga kapatid sa Panginoon, at walang mababali isa man sa kanyang mga buto. Tunay nga po na ang Panginoon hindi po nabalian ng isang mang tadyang sa kanyang tagiliran. Nasugatan lamang siya, pero wala hong nabali sa kanya sapagat lahat po ng ipinatako sa krus noong unang panahon ay binabali yung paa. Pero si Jesucristo, hindi na po siya binalian ng paa dahil nakita po ng Romano na patay na ang Panginoon. That's why nangyari yon upang matupad ang nakasaad sa propesya ng mga propeta ni Jeremias, ni Isaias na nagsasabi na walang mababali isa man sa kanyang mga buto. Dahil ang kanyang pagsakripisyo, paghihirap at kamatayan ay
makabuluhan, meaningful. Ito ay pagganap lamang sa redemptive act na ginawa ni Lord Jesus Christ. Amen po. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. Hallelujah. So, ang sabi po ni John chapter 1 verse 36, nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. So, alam ni John the Baptist na si Jesus Christ ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Alam nyo, yung lamb, yung kordero, yung hayop na kordero, yung tupa noong unang panahon ay iniaalay yan sa altar. No, at ang dugo niyang ginagamit pang wisik. Ginagamit yan sa atonement. No, pagtutubos ng kasalanan ng bansang Israel every year sa pamagitan ng high priest. At yung dugo ng tupa na yon na walang kapintasan ay matakpan ng kanilang mga kasalanan. Ngunit dumating na ang takdang panahon, ang redemptive act na gagawin ni Kristo, universal redemption na kanyang gagawin, hindi lamang para sa bayang Israel, kundi dumating yung takdang panahon na kasama tayo sa niredeem ng Panginoon, kasama ang mga hintil, kasama ang mga hindi Hudyo, hindi lahi ng Hudyo, at lahat tayo kasama sa naredeem sa pamagitan ng sakripisyo at pagkamatay ni Lord Jesus Christ. Amen po. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. So, brothers and sisters in Christ, now, binigyang diin sa tradisyon ng simbahang Katoliko ang pagtubos at makasakripisyong katangian ng pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Minsan lamang ito, minsan lamang at para sa lahat. No? Once lang ho 'yon at para sa lahat. No, hindi po ulit-ulit na pag-aalay na kanyang buhay sa krus. No, minsan iniisip natin na every year, every mahal na araw o Kwaresma o Biyernes Santo na mamatay si Lord. No, yung paniwala ko dati palibasa nga murang kaisipan pa lang, so hindi pa naman ako ganun kalalim o hindi pa naman ganun ang aking pag-unawa sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, na akala ko talaga na every year na mamatay si Jesus Christ tuwing mahal na araw. So mali pala yun. So yan pala ay paggunita lamang. Sinasabi po sa atin ng tradisyon ng simbahan na ginugunita lang para wag natin makalimutan yung sakripisyo na ginawa ni Lord Jesus Christ. Pero hindi na ngahulugan na every year, every mahal na araw na mamatay si Lord. At sabi diyan na minsan lamang ito at para sa lahat. So, okay? At naghandog ng sarili ang ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama. So, saan niya inihandog ang kanyang sarili? Doon sa Diyos Ama. Hindi sa bundok ng Calvary, hindi sa krus, kundi mismo sa God the Father niya inihandog ang kanyang sakripisyo. Amen po. No, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa dambana ng cross upang maisagawa ang panghabang panahong katubusan. Wow! So, panghabang panahon na katubusan ang ginawa ng Panginoon. Sapagat noong unang panahon sa Israel, yearly nila ginagawa yung atonement, no, ng high priest. No, minsan kapag namatay ang high priest, hindi naging successful yung pag-aali ng dugo doon sa most holy place sa loob ng templo sa Jerusalem. Kasi may mga pagkakataon na namamatay yung high priest dahil pumasok doon sa holy place, sa most holy place na may kasalanan. No? So, yearly nila ginagawa yon. Ayan. Pero yung pong ginagawa na yon na atonement, na hindi talaga yan ang final, no, pangsamantala lamang, that is partial lamang na atonement, sapagat ang plano ng Diyos na tayo ay hindi magkakaroon ng universal atonement, at ito'y sa panahon ni Lord Jesus Christ magaganap. Yan ang takdang oras na nasa timetable ni God. Okay, at dumating na yung takdang oras na yon, at minsanan lamang ang kanyang ginawa, at ito'y panghabang panahong katubusan. Amen po. Purihin natin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Kaya ho, yung mga
kababayan natin, yung iba natin mga kapatid na lihis ng pananampalataya, paniniwala na nagpapako pa sa krus every year sa tuwing sumapit ang Biyernes Santo at sila po yung nagpipinitensya. So hindi po yan ang itinuturo ng Biblia, hindi po yan ang paraan na para mapawi ang kasalanan mo, no? Okay, so sinasaktan lamang ninyo ang inyong sarili sa bagay na yon. Bagamat may panata ka ng ganon, pero hindi po yan biblical sapagkat si Kristo lang ang gumawa niya at tapos na ho na gawin ng Panginoon niya. Ang gusto ng Panginoon, huwag pahirapan ang sarili. Gusto niya magsakripisyo ka sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Yun ho ang hinihiling ni Lord sa atin, na magsakripisyo tayo dahil sa ating pananampalataya sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kalooban, hindi sa panata na pang makasariling panata lamang. Mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, kaya ho ay ang sinasabi diyan na sa huling hapunan ng gabing ipinagkanalo siya, itinatag ng Panginoon ng ating tagapagligtas ang Eucharistia ng pag-aalay ng kanyang katawan at dugo. Ayan, kanyang ginawa ito upang sa habang panahong pamalagi ang sakripisyo sa krus sa lahat ng panahong hanggang sa muli niyang pagbabalik. Kaya sinabi niya sa kanyang mga disipulo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. That's why ang Eucharistia na isinasagawa sa tuwing na banal na misa ay ginagawa yon ng simbahang Katoliko ng Kaparian sapagkat sang-ayon sa inutos ni Kristo na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pag-alaala. Kaya ho ang Eucharistia ay bilang pag-alaala sa mga sakripisyo na at hirap na ginawa ni Kristo alang-alang sa ating kaligtasan. Amen? So, yan ho. Kanyang ginawa ito upang habang panahon na pamalagian na ang sakripisyo sa krus sa lahat ng panahon hanggang sa muli niyang pagbabalik na. Now, so halimbawa po, ang liturhiya sa dinarasal na dambana o dinadarasal po sa simbahan na sa 5 prepasyon ng Pasko ng pagkabuhay. Mayroon pong dasal po ang liturhiya ng banal na misa na ito yung dinadarasal lamang po sa tuwing po ipinagdiriwang po ang Pasko ng pagkabuhay. Kasi po, ito po tayo mga Pilipino at katulad po ng ibang mga bansa na kapag Pasko, yung Christmas Day, yung pong December 25, na kung saan ito yung anniversary ng birthday ni Lord Jesus Christ, ng ating tagapagligtas. Okay po? So, mas binibigyan natin yun ng mabungga na paghahanda, selebrasyon, sa pamagitan ng pag-decorate ng mga Christmas lights, ng Santa Claus, at iba pang mga decoration para ipinaramdam natin na Christmas na, Pasko na. Ngunit alam po ba ninyo, may mga ibang bansa na ibang relihiyon o kasabi pa rin sa relihiyong Kristiyanong Katoliko na ang higit na pinagdiriwang ay hindi po ang Pasko ng pagsilang ni Kristo, kundi ang Pasko ng kanyang muling pagkabuhay. Yan. So, sa simbahan po, sa liturhiya ng simbahan ay may dasal na ganon, no? Sa tuwing sumapit po ang Pasko ng pagkabuhay, na after ng mahal na araw, di ba? Ito yung Gloria, no? Pinagdiriwang natin yan. Ngayon, ang dasal po, ito ho ang dasal. Ama namin makapangyarihan, tunay upang tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa at tumubos sa aming lahat. Ang katawan, ang anak mong sa krus nakabayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilonggati ng ating pag-aalay o ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog
na ibinukod. See? Noong unang panahon, ang high priest, ang inihandog lamang ay yung tupa, yung buhay ng tupa. Pero si Lord Jesus Christ, siya yung high priest sa bagong tipan. At ano ang kanyang inihandog? Hindi tupa, kundi mismo ang kanyang buhay. No? Siya na yung high priest, siya pa yung buhay pa niya ang inihain sa Ama. No? Siya ang ibinukod ng Ama, ang itinakda ng Ama sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, yan po mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Sa unang bahagi na ating pong pagtatalakay, katangian ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo Jesus ay mapangtubos, no? Redemptive. Yan ho. Pangalawa po mga kapatid sa Panginoon ay mula sa kasalanan. Ayan, from sin, no? Ang pagdating ni Kristo ay sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Ayan, no? Ang kanyang pagdating sa mundong ito ay sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Now, anong sinasabi ng Biblia sa Hebreo 2:17? No, sa Hebreo 2:17, ito po ang ating mababasa sa Magandang Balita, Biblia. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng kanyang handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon, matutulungan niya ang mga tinukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Na anong sinasabi diyan mga ginigiliw kong kapatid sa Panginoon? Kaya't kinakailangan matulad siya sa kanya mga kapatid sa lahat ng paraan. Upang siya ay maging isang pinakapunong pari. Ayan, na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para sa mapatawad ang mga kasalanan ng tao. No? Grabe po ang ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid sa Panginoon. So, ngayon po, tingnan niyo po ang paglalagom ni San Pablo, ang gawaing pagliligtas ni Jesus. Mayroon pong 4 na hakbang na ginawa ng Panginoon na pagliligtas. Una, nag-alay ng isang sakripisyo sa Jesus bilang pari at hari, inihandog ang kordero pampaskwa. Pangalawa, upang mahango tayo sa masamang paghahari ngayon sa sanlibutan. Inialay ni Jesus Kristo ang kanyang buhay dahil sa ating mga kasalanan. Pangatlo ay lumikha siya ng isang bagong tipan na pinagtitibay ng kanyang dugo. Pang-apat at panghuli, para sa atin at sa ating kasalanan. So ito yung paglalagom, yung pagbubuod ni San Pablo sa ginawa ni Lord Jesus Christ, sa sakripisyo na ginawa ni Lord Jesus Christ. At ito'y malinaw kay San Pablo na ang pagdating ni Jesucristo sa mundong ito ay yung 4 na hakbang na ito na ginawa ng Panginoon, na nag-alay siya ng kanyang sakripisyo, no? At siya bilang pari, inihandog ang korderong pampaskwa, no? At hindi ko na ho isa-isahin yan, mga kapatid sa Panginoon. Tingnan po natin ang Korinto, na pangalawang Korinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis sa ngayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talagang namang ganyan kayo, sapagat inihandog na ang ating kordero pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. So naihandog na ni Kristo ang kanyang buhay. Siya yung pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Sapagat that time, no, sa tuwing sumapit ang piyesta ng Pasko ng tinapay na walang libadura, ay ang mga Hudyo, no, sa Israel
sila po'y maghahanda, no? Gagawa ng tinapay na walang libadora, tapos kakatay nila yung tupa na 1-year-old na walang kapintasan. Yan po ay kakainin nila yan sa magdamag na yun ang kanilang handa, selebrasyon bilang paggunita sa Pasko, na ibig sabihin ng Pasko yung pagtawid, no? Pasko, pagtawid, na sapagkat niligtas sila doon sa Ehipto, niligtas sila ng Diyos mula sa anghel ng kamatayan. Now, kaya si Kristo, ang sabi ni San Pablo sa Bagong Tipan, na siya ang kordero na inihain pampaskwa, ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa araw po na kung saan ay namatay si Kristo, ay yun din po ang araw na kinakatay nila yung tupa, no? Na kung saan ay bilang paghahanda na selebrasyon ng kanilang kapistahan ng Pasko, no? At nung araw ding yun din po ang araw na ikinamatay ng ating Panginoon. Si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus, at ang kanyang pag-aalay ng buhay, siya ang kordero, haing korderong pampaskwa. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Now, sa Galatia 1:4, ang sabi dito, inalay ni Jesucristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutan ito. Now, yung ginawa ng Panginoon na paghahay ng kanyang buhay sa krus, ay tayo upang mahango sa kasamaan na umiiral sa sanlibutan ito ngayon. Di po ba, kahit saang dako, laganap ang kasamaan, di po ba? Yun na lang ho, dumating yung COVID-19, yung malupit na virus na kumitin lang milyon-milyong tao sa buong daigdig at nagpabagsak ng ekonomiya ng mga bansa. Di po ba? Yan ay kasamaan. Hindi naman po galing sa Diyos yan. Brothers and sisters in Christ, sapagkat yan po ay salot. Now, yan ay resulta ng kasamaan at kasalanan ng tao. Kaya ho, ang virus ay kasamaan po yan nangyayari sa ating mundo. That's why, ang Panginoon ay mayroong ibinigay sa atin na assurance na kaligtasan. Tayo ay hahanguin sa kasamaan sa daigdig na ito. Dahil si Kristo ay namatay sa krus, nag-alay ng buhay sa krus, upang tayo mahango sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutan ito. Now, sa Biblia, mababasa natin sa unang Korinto 11:25. Gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. No? Yung pong selebrasyon ng Eucharistia na ginagawa po ng mga apostol noong unang panahon, ay yan ay pag-alaala dahil sa pagsunod nila ayon sa iniutos ng ating Panginoon bilang pag-alaala sa Kanya. Amen po. Sa Roma 5:6-8, ito ating mababasa. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may manghahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. So, sa Efeso 5:2, ito ating mababasa. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ano raw ang sinabi ni San Pablo? Mamuhay kayong puno ng pag-ibig, hindi puno ng galit, hinanakit, kundi puno ng pag-ibig tulad daw ho na ginawa ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay na handog sa Diyos. Amen po.
So, mayroon pong dalawang paraan ng pagtubos sa atin ni Jesucristo. Una, inalis niya ang ating pansariling pananagutan sa panloob na pagkakasala. So, yung original sin, ayan po, inalis niya ang ating pangsariling pananagutan sa panloob na pagkakasala. Now, yun unang inalis ng Panginoon. No? Pinamanumbalik niya ang ating pagiging magkaibigan sa Diyos. No, yung image and likeness of God na nawala sa mahabang panahon ay ito binalik ni Jesus sa pamagitan ng kanyang redemptive act, brothers and sisters in Christ. Hallelujah. So, tayo ngayon ay hindi na kaaway ng Diyos, kundi mga kaibigan na ng Diyos. Tayo ngayon, sabi nga sa aklat ng Hebreo, tayo ay malaya na makadulog, makalapit at makahingi sa trono ng God the Father dahil meron tayong mediator between God the Father. Walang iba kundi ang ating Lord Jesus Christ. Amen. Pero that time, hindi natin magagawa yon na dumalangin, basta makalapit tayo sa God the Father sapagkat mahirap maabot ang God the Father dahil tayo ay makasalanan. Ang Diyos ay nakikitungo lamang sa mga piling tao tulad ng mga propeta, hari. Mga piling tao lang ang kanyang kinakausap that time. Ngunit dumating ang takdang panahon dahil sa ginawa ni Jesus na pag-aalit, paghahandog ng kanyang buhay sa krus, na tayo na malayo sa Diyos, kaaway ng Diyos, tayo ngayon naging kaibigan ng Diyos, naging malapit sa Diyos, at tayo malaya na makadulog at makahingi ng anumang bagay sa ating God the Father dahil sa ginawa ni Yesu Cristo sa krus. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Napakalaking pribilehiyo na ating natamo, mga kapatid sa Panginoon. At pagkatapos, may mga tao na ayaw tanggapin si Kristo, ayaw paniwalaan si Kristo, ayaw sampalatayanan si Kristo Jesus na Mesiyas, tagapagligtas at anak ng Diyos at Diyos na totoo. No? Tinatanggihan si Jesus, nire-reject si Jesus. Subalit ang Jesus na kanilang nireject, na kanilang naging katitisuran, yan pala ang batong panulukan. Yan pala ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Sabi ng John 46, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus na ating nireject, na ating hindi kinilala, tinanggap, yan pala ang pintuan ng kaligtasan sa langit. Hindi tayo makakapasok sa langit kung hindi tayo dadaan kay Lord Jesus Christ. Sapagkat sinabi yan ng banal na kasulatan, hindi po ang pastor o may sabi niyan, kundi ang salita ng Diyos. Malinaw na sinasabi ni Jesus na ako ang pintuan ng mga tupa. Ang sinong papasok sa akin ay makatatagpo ng tunay na pastulan. Amen? He is the gate of salvation, the door of salvation, the way, the truth, and the life. Si Jesus ang nag-isang daan patungo sa langit, patungo sa ating God the Father. Brothers and sisters in Christ. So, pangalawa, ibalik ni Jesus ang tuwirang kapinsalaan moral at kahawaang dulot ng kasalanan. Di po ba ang kasalanan nakakahawa? Di po ba ang kasalanan ay nakasisira ng ating moral life, no? Ang kasalanan ay grabe ang kapinsalaan na ginagawa nito sa ating kaluluwa. Ngunit sa pamagitan ng kanyang sariling pagbabayad ng puri, sa pagbabayad pinsala ng kasalanan ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoon. So, halimbawa nito, si Sakeo. Anong ginawa ng Panginoon kay Sakeo? Diniklara ng Panginoong Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon kay Sakeo at sa kanyang buong sambahayan. At si Sakeo ay pinalaya ni Jesus mula sa panunumbat ng kanyang budhi, dulot ng kasalanan. Ano yung kanyang mabigat na kasalanan? Yung paging mandaraya sa paniningil ng buwis. Okay? At tayo po, kapag tayo po nasa estado ng kasalanan, yun po lagi ang umuusig sa atin. Araw at gabi, inuusig tayo ng ating budhi, brothers and sisters in Christ. Dahil ang kasalanan ay sumisira ng ating relasyon sa Diyos, kaugnayan sa Diyos, at ng ating budhi, kapanatagan sa harapan ng Panginoon.
sapagkat naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Kaya ho si Sakeo, kahit isang makasalanan, naglakas loob na lumapit sa Panginoon, natanggapin ang Panginoon at magbalik loob sa Panginoon. At ang sabi niya, kung meron na akong nadaya sino man, ibabalik ko ng 4 na ibayo. At ang kalahati ng aking kayamanan ay i-donate ko sa mga mahihirap. See? Grabe yung conversion sa buhay ni Sakeo nung dumating sa kanya ang kaligtasan. Lord Jesus Christ. Brothers and sisters in Christ, so, ibinalik ang moralidad ni Sakeo. Ibinalik siya sa lipi ni Abraham. Tanggap. Hallelujah. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. So, paglilinaw po mga kapatid sa Panginoon. So, maling pananaw ng iba sa pagbabayad pinsala ni Kristo bilang malupit na pagpaparusa ng Ama dahil sa ating kasalanan. Na para bagang grabe yung galit ng God the Father kay Jesus Christ sa kanyang anak dahil sa hindi na siya, iniwan siya eh. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Kaya iba-iba yung ating interpretasyon na parang sinasabi natin ng mga oras na yun, mga sandaling yun, humiwalay sa kanyang God the Father sapagkat ang kasalanan ng sangkatauhan ay ipinataw kay Lord Jesus Christ. Kaya hindi siya matitigan ng kanyang Ama. Now, parang gigil na gigil ang God the Father kay Jesucristo na siya'y parusahan, siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Parang gustong-gusto ni God the Father yung ganon. Alam nyo, hindi ho ganon, mga kapatid sa Panginoon. Hindi po nalulugod ang God the Father sa ginawa sa kanyang anak, sa pagpapahirap, sa paglatigo, sa mga panlalait, pagsampal, pagstadyak, pananakit sa kanyang kaisang anak na si Jesus. Hindi yun kinalugdan ng God the Father, sapagkat ito'y isang karumaldumal na gawain, ito'y violence against sa innocenteng anak ng Diyos. Brothers and sisters in Christ. At sinasabi na parang mas mahal pa ni God the Father yung sangkatauhan kaysa kanyang anak na si Jesus. Parang ganun eh, lumalabas na si Isaac hindi hinayaan ng God the Father na mamatay siya na bilang sakripisyo ng kanyang ng kanyang father na si Abraham, no? Na kung saan ay ialay ang buhay ng kanyang anak na si Isaac, no? Na kung saan ay si God the Father ay hindi pumayag na mamatay ang buhay ng kanyang anak, no? Ang anak ni Abraham na si Isaac. Now, pero this time pumayag ang God the Father na mamatay ang kanyang anak sa kamay ng mga makasalanan. Now, parang ganun eh, parang napaka-killjoy ng God the Father sa buhay ng kanyang anak na si Jesus. Hindi po ganun ang interpretasyon sa Biblia o pag-unawa natin sa ginawa ng Panginoong Jesucristo na pagpapakasakit at pagkamatay. Sapagkat kinususuklaman ng Ama, hindi ang kanyang anak na si Jesus. Alin ang kinasusuklaman ng Ama? Ang kasalanan ng sangkatauhan, hindi ang kanyang anak na si Jesus. Bakit po? Sapagkat sabi ng Marcos 1:11, narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. See? Minamahal ng God the Father ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At lubos niyang kinalulugdan. Kaya ho, ang si Kristo'y mamatay sa krus, maghirap, magdusa sa krus, ay ito'y, ang kahulugan nito ay, ang katotohanan po niyan, ibinahagi ni Jesus ang pagmamahal ng Ama sa ating mga makasalanan at malayang tinanggap ang kalis na ibinigay sa kanya ng Ama. Ayan. Dahil ito'y sa pagmamahal niya sa kanyang Ama, no? Kaya siya pumayag ng ganun, na inumin ang saro ng paghihirap. Ito'y malaya at kusang loob niyang tinanggap ang saro na ito dahil sa pagmamahal niya sa Ama at pagmamahal niya sa atin. Now, sa aklat po ni San Juan, Kabanatang 18, talatang 11,
Sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo sa lagayan ng iyong tabak. Dapat kong danasin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. Ayan. So, sapagkat si Pedro ay magtangkang ipagtanggol si Kristo laban sa mga manghuhuli sa kanya, sa mga tauhan ni Herodes. Pero ang sabi ng Panginoon, ibalik mo ang iyong tabak sa lagayan. Dapat kong danasin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. So, dapat niyang tanggapin. Malaya niyang tinanggap yon, mga kapatid sa Panginoon. So, sa pangalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 21, ito ho ang ating mababasa. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. See? Upang daw tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng paging makasalanan, ang pamagitan ng pagpataw ng kasalanan kay Lord Jesus Christ. Pag-ako ni Jesus Christ ng ating mga kasalanan, ay tayo po'y naging matuwid sa harapan ng Diyos. Ayon po kay San Pablo. At sa mga taga-Galatias 3:13, ang sabi diyan, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, no? Sapagkat nasusulat, isinusumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ibig sabihin sa krus. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. At ang pangatlo at panghuli, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, ay para sa atin. Yan, for us. Paano nakabisa sa atin ang pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo Jesus. Sabi ng Biblia sa aklat ng Isaias 42, talatang 1, na sabi doon sa Magandang Balita Biblia, ang lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu na siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makipagtalo o makipagsigawan at magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tamboy hindi niya babaliin. Ilaw na andap-andap hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ng kanyang pairalin. Hindi siya mawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa Kanya. Amen? So, yun ang propesiya. At sa Isaias 43, talatang 4 hanggang 6, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa Kanya, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y gumaling dahil sa mga hirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Hallelujah. See, mga kapatid sa Panginoon. At sa Roma, kabanatang 5, talatang 12 hanggang talatang 24, sa Magandang Biblia o Balita Biblia, ang sabi doon, si Adan at si Kristo, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala.
Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibinigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Gayunmay, naghari pa rin mula kay Adan hanggang kay Moises, pati na sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan at sa utos ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, so sa ating panghuli po, sa ating conclusion po, ang bagay na kahulugan nito, ayan, dalawang bagay na kahulugan nito sa ating buhay. Namatay siya dahil sa ating pagiging makasalanan, no? Makasalanan ng mga tao. Namatay siya upang ipakita, okay? Namatay siya upang ipakita sa atin at palakasin tayo, na mapaglabanan ang kasalanan at ang epekto nito. Ayan, si Kristo ang daan. Ayan, si Kristo ang daan upang mabata natin ang mga pagkakasala ng marami nang hindi masuklian ng kasamaan ang karahasan ng isang walang hanggang paghihiganti. Mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, praise the Lord. So, ang sabi po ng Mateo 5, 44, no? Mateo, Kabanata 5, talatang 44 hanggang 48 sa Magandang Balita Biblia. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong makaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din ang masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. So, praise the Lord. So, ang pangahulugan na tayo'y tatanggap lamang at walang pakialam sa iba. Hindi po nangahulugan na, wala na akong gagawin kasi total, nag-alay na si Jesus ng kanyang buhay sa krus para sa akin. So, ligtas na pala ako. So, magpapakasama na lang ako. Hallelujah. So, hindi na pala ako kailangan magsakripisyo pa, hindi na pala ako kailangan na gagawa pa ng matuwid dahil sa total, tapos na mag-alay si Jesus ng kanyang buhay sa krus para sa akin, para ako yung tubusin at iligtas. So, hindi po ganon ang ating pag-unawa sa banal na kasulatan, brothers and sisters in Christ, na kung saan po, ang sa atin ni Kristo ay ito po yung may kaakibat ito na responsibilidad. Mayroon tayong obligasyon sa kaharian ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia sa unang Pedro 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo. Praise the Lord. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Ibig sabihin, tayo rin po ay magsakripisyo, na kung saan ay magsakripisyo sa paggawa ng mabuti. Magsakripisyo sa paglilingkod sa Diyos. So, hindi ho, puro lamang ang iting iniisip ay convenience, no? Comfort zone, yan ang gusto natin. Sa paglilingkod natin, ayaw natin na mag-sacrifice tayo. So, hindi tayo maging ganap na Kristiyano, lingkod ng Diyos kung takot tayo magsakripisyo. Mga kapatid sa Panginoon. Ngunit yung sakripisyo po ay dapat meaningful. Hindi ho na tayo magsakripisyo sa mga bagay na walang katuturan, sa mga bagay na wala namang kwenta, sa mga bagay na hindi naman ito ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Di bali nang mag-sacrifice ka dahil sa paggawa ng mabuti, at ito'y dahil sa sinusunod mo at ginagawa mo ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya ho, ang sabi ni Pedro na ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat ang mga apostoles ng unang panahon, ang mga disipulo ni Kristo, marami din sila mga tiisin na kanilang hinarap. Lahat yon ay kanilang naranasan, tulad ni San Pablo. Ang dami niyang naranasan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Naranasan niya magutom, mauhaw, mapagod, malunod, no?
palutong-lutong ng ilang araw sa gitna ng dagat, matuklaw ng ahas, mapadpad sa mga lugar ng mga tulisan, mga hipokritong tao, lahat ng mga challenges ay naranasan ni San Pablo mula nung siya ay maglingkod sa ating pong Panginoon. Ngunit ang lahat ng yun ay kayang-kaya niya dahil sa lakas na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Amen po. Brothers and sisters in Christ, kaya ho, dito po sa Prayer Warriors Community, meron tayo dito everyday na intercessory prayer through messaging. So, yung iba po talagang naglalaan ng oras para mag-duty, mag-pray. Prayer nga na lang ang binigay na trabaho hindi pa natin magagampanan, no? Marami pa tayong alibay. Praise the Lord. So, sorry, tao lamang, nagkukulang tayo ng oras para kay God. Nagkulang tayo ng panahon para sa Kanya. So, kaya ho, kapag tayo po nagkaroon ng pagkakataon na mag-duty ng ating prayer at target prayer, so pag-igihan po natin, huwag po natin i-miss, huwag natin baliwalay yung ating mga duty, no? Dito po sa Prayer Warriors Community Group Chat. Brothers and sisters in Christ, sapagat bahagi yan ng ating sakripisyo na binibigay na pag-aali ng panalangin para sa ating kapwa-tao. Now, si San Pablo ho, ating balikan, sabi po ni San Pablo sa Filipos 3:10, sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga hirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling mabuhay mula sa mga patay. See? Grabe yung paglilingkod at pananalig ni Apostol San Pablo, kung saan ang tanging hangarin niya ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap. No? Handa ba tayo makibahagi sa mga paghihirap ni Kristo? Kung takot tayo mag-sacrifice na maglingkod sa Panginoon? Amen? Takot tayo ipagamit ang ating mga talento para kay God? Kaya ho, magbilang kayo ng daliri. Ilang mga tao lang naglilingkod kay God ngayon. Oo, mas maraming tao mas binibigyan ng halaga na maglingkod sa sanlibutan kasi may reward. Pero ang maglingkod kay God, wala kasing reward, kaya ayaw maglingkod kay God. Magbilang kayo kung ilan sa mga bilyonaryo na tao sa buong mundo ang nagawang maglingkod sa Panginoon. Di po ba? Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon din naman ang inyong mga puso. Kaya isang challenge po sa mga mayaman ang maglingkod sa Panginoon. Brothers and sisters in Christ, wag po tayo matakot maglingkod. Magbigay ng ating oras, panahon para kay God. Yung ating mga talento, yung ating boses, ipagamit natin kay God. Yung ating talent, ipagamit natin kay God. Hallelujah. Wag tayong mag-alinlangan na. Gawin yon sapagkat hindi man tayo magantipalaan ng tao sa mundong ito. May Diyos naman na siyang maggaganti sa lahat ng mabuting ating ginawa para sa kanyang katulad ni San Pablo na makibahagi sa kanyang mga hirap. Brothers and sisters in Christ, meron tayong mga disciples na na-assign sa Nara, Palawan, at ano po ba nangyari sa kanya doon? Na malaria po yon. Tapos umuwi siyang, praise the Lord. At alam po ba ninyo, yung brother nating ito, buhay siya nung umalis sa bahay nila. No, hindi ko na ho babanggitin yung kanyang pangalan, pero kilala po siya diyan sa Las Piñas chapter. Kung saan po, 1992 po yon na nag-mission siya sa lugar po ng Nara, Palawan. At hindi na po siya umuwing buhay sa kanilang tahanan. Sapagat doon siya na malaria, nagkasakit habang nasa mission at bawian ng buhay. At isa pa pong manungkot na bagay, dahil maliliit yung mga anak niya. Oo, siya yung ama ng tahanan na haligi ng tahanan, tapos na mangyari ito. Grabe po yung iyak ng kanyang sister wife. Grabe yung pagsubok sa buhay ng kanyang pamilya. Hallelujah. So grabe yung kalungkutan ng kanyang sister wife. Naglingkod lang naman ng asawa niya, pagkatapos bakit naman ganyan, di po ba? Doon pa sa mission, inabutan ng kamatayan. So, niyo sa biyaya ng Panginoon, nalagpasan niyo ng kanyang sister wife. Oo. At sa awa ng Diyos,
ang kanyang mga anak malalaki na, may mga trabaho na, may mga nakapag-abroad na. So, nakita ko yan na pinagpala pa rin sila ng Panginoon ang kanyang pamilya na kahit wala, hallelujah, at nalagpasan yun ng kanyang pamilya. At tunay nga na talagang walang pinabayaan ng mga lingkod ng Diyos, sapagkat ang kanyang asawa po naglilingkod din sa kanilang chapter bilang worker po diyan po sa may si Las Piñas. And brothers and sisters in Christ, yan ay, ang paglilingkod ay may kalakip na sakripisyo. At sabi po ng Colosas 1:24, magalak kayo sa aking paghihirap, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamagitan nito'y naipapagpatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. So grabe nung paniniwala ni San Pablo, pananalig ni San Pablo na ikinagalak niya ang kanyang paghihirap. Amen? So, ang paghihirap na para kay God, makabuluhan po yan. Pero ang paghihirap sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta, hindi po yan valid kay God at hindi po yan makabuluhan para sa buhay natin. Yan ay isang kamangmangan. Kaya ho, ang pagliligtas ni Kristo, tayo po'y kanyang iniligtas mula sa buhay na walang kwenta. Buhay na walang katuturan. Mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, at sana po dito sa ating pong paksa na ating pong tinalakay ay meron kayong naintindihan, naunawaan, at ang salita ng Diyos ay nagrema nawa sa inyong mga puso at naunawaan nyo nawa na ito palang katangian ng paghihirap at pagkamatay ni Jesucristo ay ito'y ang katangian pa rin nito, mga kapatid sa Panginoon, ay ito'y mapagtubos, no, redemptive. At ang pangalawa ay ang kahulugan nito ay mula sa kasalanan, from sin. At ang panghuli, pangatlo, na binanggit ko po sa inyo mga kapatid sa Panginoon, na yung kanyang pong ang katangian na yan para sa atin, no? For us. Hallelujah. Purihin ang Diyos at nawa po ay ang mensahe na ito na ating pong napakinggan ay magdulot sa atin ng karunungan mula sa Panginoon. Magbigay sa atin ng inspirasyon upang hindi tayo matakot na kahit tayo po'y makaharap ng iba't ibang pagsubok sa ating paglilingkod, na kahit may mga tiisin, may mga challenge, may mga trials and persecutions, kahit sa ating kalusugan, nagkakasakit ka dahil sa paglilingkod kay God, so hindi ka dapat